ilang bahagi ng Mindanao nitong weekend. Sa lakas na ulan, nagkaroon ng landslide sa Kalamansig, Palimbang Coastal Road sa Palimbang Sultan Kudarat. Kumambala ang malaking bato at kahoy sa daan. Stranded tuloy ang maraming motorista. Binaha naman ang barangay Nangi sa UP, Maguindanao del Norte. Sa isang compound, nagpala ng lupa ang ilang residente sa gitna ng baha sa pag-asang maiibsan ang pagtaas ng tubig. Isinisisi nila sa mga baradong kanal ang pagbaha. Ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Mindanao nitong weekend ay dahil sa easterlies ayon sa pag-asa. Hindi raw dapat mabahala ang Pilipinas sa pagsuspinde ni US President Donald Trump sa paglalabas ng kanilang foreign assistance. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na tingin nila ay panandalian lang ito. Ipinatupad lang naman daw ang suspensyon para mapag-aralan ng Amerika ang inilalabas nilang pera para sa ibang bansa. Naniniwala rin si Romualdez na hindi magbabago ang alyansa ng Pilipinas at Amerika. Lalo't mutually beneficial daw para sa dalawang panig ang presensya ng US sa Indo-Pacific region. Sabi naman ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa mga opisyal ng Amerika para matukoy ang magiging epekto sa Pilipinas ng suspensyon ng foreign assistance. Economically, we have a lot of partners. And while the U.S. involvement in our economy as a trading partner is still very high, I think even with the freeze, it's not like it's going to severely affect us. The importance of our relations are the people-to-people ties and certainly the mutual defense treaty. Mga kapuso, nagbabalik tayo dito sa National Printing Office sa Quezon City, kung saan makikita ninyo sa aking likuran ang dalawang napakalalaki mga printing machines. Yan po ang gagamitin sa pag-iimprenta ng 73 million ballots na gagamitin para sa eleksyon 2025. Maaga pa lamang po, nakikita na natin ang mga kawani ng COMELEC. Nandito na sila, nakahanda na. Alas 10 ng umaga mamaya ay magkakaroon po ng pirmahan ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng COMELEC at ng National Printing Office bago simulan ang pag-iimprenta ng mga balota. Hindi ho birong proseso ang printing ng mga balota. Hindi lang ito para nag-print ka ng ordinaryong dokumento. Daan-daang tao ho ang magbabantay dito sa printing. 24/7 ang magiging proseso. 3 linggo po ang nawala sa schedule sa printing ng mga balota. Kaya naman kumustahin natin ang mga bagong targets para ma-print itong mga balota. Kaugnay po niyan, makakausap natin Assistant Director ng National Printing Office, Attorney R.J. Lim. Sir, good morning. Please join me. Good morning. Thank you very much. Please walk us through the process. Ano ho ba magiging proseso ng pag-iimprenta ng mga balota? Ito, nakikita natin yung mga napakalalaking mga printer nito, no? Yes po. So, ang start po niyan, nandito po yung sa server ng COMELEC. Ito, pakita natin. Ito yung server ng COMELEC. Bali, meron nandyan po yung data ng COMELEC at ipapasa po sa printer. Dalawa Okay. po yan. And then once na nasa printer na po yung operators po ng National Printing Office, start na po yung printing. So automatic po yan. Okay. Hanggang dun po sa sheeter. And then after po ng sa sheeter, ipapasa na ulit namin sa COMELEC para i-verify yung balota. Nabanggit nyo ho nung una ang target natin ma-print kada araw ay 950,000 ballots para ma-achieve natin yung April 14 na deadline. Naurong ho tayo ng 3 weeks dahil sa mga TRO. Ano ho ang bago natin target ngayon? 1.5 million na po. Okay. 1.5 billion ballots. Kinumpute ko kanina mga kapuso eh. 62,500 ballots per hour yan. Yes po. Kaya? Kaya ba? Kayang-kaya po. Kayang-kaya. Meron po dalawang machine dyan at meron din pa po kami backup na machine na 4. In fact, ang gagamitin po dun sa bagong COMELEC, minimum po 2 machine. Okay. Tapos may isang backup, so 3 pong tumatakbo yun. So, posible nating mapabilis pa kung sakaling kailanganin. Pag gumana po lahat ng machine na 6, siguro po by March tapos na agad yung printing ng Okay. balota. So, kayang-kaya natin. Medyo komportable pa naman kasi may mga agam-agam na baka naman hindi natin maabot yung target dahil nga sa dahil sa mga nagkasunod-sunod na mga TRO. Kayang-kaya po. Kaya. Okay. Bukod sa, of course, automated, iniimprenta yan. Pero napakarami pa rin mga tao. Ano ang, meron ba tayong mga proseso to ensure
na ang mga nai-imprint ng balota ay hindi defective, hindi iluluwa ng machine. You know, all those issues na posibleng mag-come up sa mga balota natin. Meron po, kasama po sa proseso natin, once na matapos yung printing, ilalagay po yan sa Comelec. Itetest po yan sa ACM isa-isa. Okay. So pag hindi po gumana, magre-reprint po kami. Okay. So, masisiguro natin yung minimize natin yung mga defective ballots, yung mga spoiled ballots, ika nga dahil niluwa ng machine. Of course, ang isa pang concern, siyempre, lalo ng mga kandidato, tama ba yung na-imprint ng balota? Nandiyan ba yung pangalan ko? Baka naman may mga pre-marked ballots dyan. You know, all those issues na laging lumulutang pag-eleksyon. Wala po. Secured naman po yan. Saka, in fact, meron po kaming viewing area. Makikita po ng media yan, 24/7. Free po kayong i-access. So, makikita nyo po yung proseso namin habang nag-imprenta. Okay. Maraming salamat, Attorney RJ Lim. Thank you, sir. Good luck. At ayan, nakakuha tayo ng assurance mula sa National Printing Office at gayon din sa Comelec na kayang-kaya yung target, yung deadline natin na April 14. Thank you very much, sir. Nagdadalamhati ang showbiz industry sa pagpanaw ng veteran actress na si Miss Gloria Romero. Balikan natin ang kanyang naging career sa unang balita ni Nelson Canlas. Diyos ko naman, Ana. Palaban with a soft heart na si Doña Ana ng Kapuso series na Munting Heredera. Ano ba nangyayari sa'yo, Maria? Bakit ka ba naduduwag? Kang ganyan, di ba kasi sabi ko lang sa'yo, kaya natin tapatan yun. Maalagang si Lola Goreng sa daig kayo ng lola ko. Meron akong pakiusap sa inyo, ha? Pag-ingatan niyo parati. Mag-ingat kayo, okay? Opo, Lola. Bilyang si Lola Madge ng Meant to Be. Alam ko kung anong ibig sabihin nun. Momo, make out lang. Or, momox. Momox na? Ano po yun? Hindi mo alam? Make out extreme. At maalalahanin si Lola Anisha mula sa Kambal Karibal. Baka naman natatakot ka lang magsabi ng totoo. Pwede mo akong pagkatiwalaan. Gusto lang kitang tulungan. Ilan lang yan sa mga tumatak na papel sa Kapuso Network ng isa sa mga reyna ng Philippine showbiz na si Gloria Romero. Mga katangian na mga karakter niyang di nalalayo sa kanyang pagiging isang mapagmahal na kaibigan, asawa at ina. Pagmamahal na mananatiling buhay sa puso ng mga malapit sa kanya. Sa isang post, kinumpirma ng kanyang nag-iisang anak na si Marites Gutierrez ang pagpanaw ni Romero o Gloria Ann Galia Gutierrez sa edad na 71. Sa kanyang mahigit 7 dekadang karera, ipinamalas ng veteranang aktres ang di matatawarang pagmamahal sa sining. Ang determinasyon niyang mangarap I'm going to be in the movies. I'm going to be a movie star. na sinamahan ng galing at pagmamahal sa propesyon, nagbunga ng kaliwat kanang pagkilala sa telebisyon at pelikula. Minsan nagbabakal ako, pasensya na kayo sa lola, matanda ang role ko dito. Malaking puwang ang kanyang iiwan sa industriya. Dama pa man din ang nag-uumapaw na pagmamahal sa kanya sa isang tribute para sa kanya noong 1 taon. Masayang-masaya ako. Lahat ng mga kaibigan ko nandito lahat. Tingnan mo naman, oh. Napakabait nila. Salamat. Ang ilan sa kanyang mga nakatrabaho, nagpahatid ng kani-kanilang mensahe ng pagmamahal. Just be loving, be forgiving. Huwag masyadong mayaman. Just cool lang. Chill. Nawala man ang isa sa mga haligi ng Philippine showbiz, mananatiling buhay na pamana ang alaala at sining ng nag-iisang Gloria Romero. Ito ang unang balita. Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. Aminado si Health Secretary Ted Herbosa na may krisis at teenage pregnancy sa bansa. Pero anya, hindi na kailangan ng bagong batas para rito. Kailangan lang daw ipatupad ng tama ang reproductive health law na saklaw na ang comprehensive sexuality education. May unang balita si Jonathan Andal.
Hindi kailangan ng bagong batas kontra teenage pregnancy, ayon mismo kay Health Secretary Ted Herbosa. Meron naman tayong reproductive health law. Ang importante ay maturuan natin ang lahat ng ating mamamayan na ang problema ay yung unplanned pregnancies at ang pagtaas ng mga namamatay dahil sa panganganak. Sabi ni Herbosa, nasa RH law naman ang CSE o Comprehensive Sexuality Education. Kailangan lang daw itong ipatupad ng tama. Kinukunan pa namin ang komento rito si Senadora Risa Hontiveros, ang naghain ng Senate Bill 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023 na umani ng suporta pati batikos sa iba't ibang grupo. Naghain siya ng substitute bill para mas magkalinawan. Tinanggal na ang mga katagang guided by international standard na para sa mga kontra sa panukala ay tungkol daw sa masturbation o sexual feelings ng mga bata. Nilinaw na rin sa substitute bill na 10 years old pataas lang ang bibigyan ng comprehensive sexuality education at 16 years old pataas lang ang maaaring magka-access sa contraceptives kung may parental consent. Isa sa umaasa sa panukala ni Hontiveros ang grupong The Forum for Family Planning and Development. May problema raw sa pondo ang sex education sa ilalim ng DepEd. Ang kaya lang ng DepEd nitong nakaraang administration ay 3 region lamang nila niro-roll out ito. Yung mga ibang region gumagawa ng sariling effort nila on their own. Alam mo, hindi naman yung pondo ang problema. Ang problema kung minsan may naipasok doon sa batas na hindi agreeable sa ibang mga sektor. Aminado si Herbosa, may krisis pa rin talaga sa teenage pregnancy. Maraming nga raw kabataan ang namamatay ngayon sa panganganak. Kasi yung kabataan, unplanned pregnancy yun, hindi nagpapacheck up yun. Usually marami ng komplikasyon. Sabi ng grupong The Forum for Family Planning and Development, dumoble ang bilang ng teenage pregnancy noong 2023 kumpara noong 2018, batay daw sa datos ng PSA o Philippine Statistics Authority. At ang pinakabatang nanganak, 9 na taong gulang lang. Ang mahalaga po ay information. Tamang information sa mga kabataan na umaasa sa kapwa kabataan o sa internet. Hindi yun na dapat ang source of information pagdating sa sexuality, sa relationships. Isang mahalagang role po ito ng magulang. Pero kung hindi nagagawa ng magulang, mga eskwelahan. Ito ang unang balita. Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Non-stop kasiyahan pa rin ang hatid ngayong 2025 ng Kapuso Network. Woohoo! Buong taon pa rin maaasahan ang world-class comedy at fun-filled entertainment mula sa GMA Comedy at Game Shows na Pepito Manaloto, Bubble Gang, The Bubay and Tekla Show at Family Feud. From screen hanggang personal yan, gaya ng nasaksihan sa More Tawa More Saya Mall Tour kahapon sa Quezon City. Kilig at energetic performances ang ipinakita ng cast ng Pepito Manaloto at Bubble Gang. May pa-live tibat session din ang duo na sina Bubay at Tekla. Present din at nakipagkulitan si Your Honor Vodcast host Tuesday Vargas. Pinag-iingat sa posibleng ashfall ang mga taga Negros Occidental at Negros Oriental kasunod ang pagbuga ng abo ng Bulkang Kanlaon kaninang madaling araw. Babalayan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at tumagal ng 30 minuto at pakanluran ang direksyon ng abo. Ayon sa FABOX, kahapon may mga ulat na light ashfall sa bayan ng La Castellana at La Carlota City, Negros Occidental dahil 8 beses nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon. Daratiling nasa alert level 3 o nasa magmatic unrest ang bulkan. Ibig sabihin, posible ang malakas at biglaang pagputok anumang oras. Nagdulot ng oil spill sa San Isidro River ang nangyaring sunog sa mga botega sa San Pedro, Laguna nitong Sabado. Ayon sa mga otoridad, dahil sa volume ng tubig na ginamit sa pag-apula sa apoy sa barangay San Antonio, umagos din ang langis mula sa isang bodega ng motor oil papunta sa ilog. Naglagay na ng mga barrier sa ilog ang mga otoridad para mapigilan pagkalat ng langis. Patuloy pa rin investigasyon sa sanhi ng sunog sa 13 bodega nitong Sabado.
Samantala, matagumpay na naitaboy ng Philippine Coast Guard ang mga barko ng China na malapit sa Zambales. Pero bago yan, ang China Coast Guard Vessel 3103 gumamit ng nakabibinging aparato bilang depensa. May unang balita si Nico Wahe. Ang malakas na wangwang na yan ay tinatawag na Long Range Acoustic Device o LRAD. Ayon sa PCG, ginamit ito ng Vessel 3103 ng China Coast Guard habang tila nakikipagpatintero sa BRP Cabra sa Zambales. This is also our first time to experience itong paggamit ng China Coast Guard ng Long Range Acoustic Device na ang sabi ng ating mga tropa, masakit sa pandinig, no? At very close proximity dito sa barko. Paraan daw ito ng China para itaboy ang BRP Cabra, lalo't nasa di kalayuan ng CCG Vessel 5901, ang tinaguriang monster ship ng China. May hirapan silang mag-move forward because BRP Cabra is just a few hundred yards away sa China Coast Guard. China Coast Guard Vessel 3103. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Cabra MRRB 4409. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines exclusive economic zone. You are directed to depart immediately. Pero ayon sa PCG, tagumpay nilang napalayo ang mga Chinese vessel. The first day that we monitored the China Coast Guard monster ship was at 54 nautical miles. Ngayon, we were able to keep them away at a distance of 90 to 95 nautical miles. Ayon kay Defense Analyst Dr. Renato De Castro, gray zone operation daw ang ginagawa ng China. Gumagamit sila talaga ng coercive actions, harassment, and other measures short of the actual use of force. No? Although wala talagang paggamit talaga na tinatawag natin kinetic or lethal use of force, nevertheless, this is an indication ng talagang hostile yung action nila, no? Talagang nakakabahala. Hindi lang daw sa atin ito ginagawa ng China, kundi maging sa Malaysia. Yung ginagawa sa atin ng mga Chino na intrusive patrol, ginagawa rin sa isang Southeast Asian country, sa Malaysia. Pero tahimik lang kasi ang Malaysia. Tayo pinapalaga natin. Pero sa ngayon, hindi pa raw niya nakikitang sasakupin tayo talaga ng China. Paninindak lang daw talaga ang ginagawa ng China, lalo't alam nila na mas malakas sila sa atin. China ang merong pinakamalaking Coast Guard sa buong mundo, 700 ships. China rin ang merong pinakamalaking Navy sa buong mundo. Hindi lang tayo sinisindak, inuudyukan pa tayo. Inuudyukan tayo. Kaya nyo bang magsimula? Etong kakayanan namin. Subukan nyo lang. Sa kabila ng mga pangaharas, patuloy raw na magbabantay ang PCG sa West Philippine Sea. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng Chinese Embassy kaugnay nito. Ito ang unang balita, Nico Wahe, para sa GMA Integrated News. "105 days bago ang May 12, 2025 elections, ano-ano at gaano karaming posisyon ba ang pinaglalabanan? Ayon sa Commission on Elections, 18,320 ang kabuoang bilang ng national and local positions ang pupunuan sa darating na eleksyon. Sa Senado, 12 senador ang kailangang iboto. Sa Kamara naman, 63 party list at 254 district representatives. Sa mga lalawigan, tig-82 ang kailangang iboto sa pagkagobernador at vice-gobernador. 840 naman para sa mga miyembro ng sangguniang panlalawigan. Sa mga lungsod, tig-149 ang kailangan pong iboto sa pagka-alkalde at vice-alkalde. 1,690 naman para sa mga miyembro ng sangguniang panlungsod. Sa mga bayan, tig-1,493 sa pagka-alkalde at pagka-vice-alkalde ang pipiliin. 11,948 naman para sa mga miyembro ng sangguniang bayan. Habang sa BARMM o Barm Parliament, 25 ang district members at 40 party members ang kailangang piliin. Subendro sa pagsulong sa responsabling pagboto at paglaban sa fake news, ang GMA Masterclass Eleksyon 2025 dapat totoo series sa Mindanao. May unang balita si Argil, relator ng GMA Regional TV.
Ang paglaban sa fake news at kung paano ito mabilis na matutukoy ang kabilang sa mga binigyang halaga ng mga kapuso speaker sa GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series. Idiniin ng isa sa speakers sa Holy Cross of Davao College sa Davao City na si GMA Integrated News Producer Tina Panganiban Perez ang mga dapat suriin na mga katangian ng isang kandidato na dapat iboto. Malaking factor yung election 2025 sa election 2028. Kaya tandaan po natin, ang nakataya sa kada eleksyon ay buhay natin, kinabukasan natin. Kaya ang dapat nating piliin ay yung dapat Pinaalalahanan din ang mga estudyante ng Notre Dame of the Jangas University sa Brother James McKnight Auditorium sa General Santos City. Maging masapanuri sa mga nakikitang impormasyon online. Nagpahayag din ang mga estudyante roon ng kanilang suporta kaugnay sa responsible voting sa pamamagitan ng pagpirma sa Panata Wall. It is about time for our young people to be informed, to be engaged, to participate in nation building. We are presented with a unique opportunity to deepen our understanding of the electoral process, guided by expert insights on truthful and responsible voting. Ayon kay Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, nakatuon ang GMA sa pagsiguro na ang bawat Pilipino, lalo na ang kabataan, ay katuwang natin sa laban kontra misinformation at disinformation, lalo na ngayong papalapit na ang midterm elections. The GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series aims to remind us of our right to choose our leaders, the necessity of remaining vigilant, and the importance of being discerning in our choices. Ito ang unang balita. Argil Relator ng GMA Regional TV para sa GMA Integrated News. Paplanuhin daw ng mga opisyal ng Pilipinas at Amerika ang posibleng pagpupulong ni Pangulong Bongbong Marcos at ni US President Donald Trump. Ayon sa Department of Foreign Affairs, napagkasunduan nito ni DFA Secretary Enrique Manalo at US Secretary of State Marco Rubio na mag-usap sila sa telepono. Bago nito, sinabi na ni Pangulong Marcos na nilulook forward niya ang pakikipagtrabaho kay Trump. Napag-usapan din ni Manalo at Rubio ang pagtutulungan ng dalawang bansa kaugnay sa seguridad at depensa at sa sitwasyon sa South China Sea, gayon din ang trilateral cooperation ng Pilipinas, Amerika at Japan. Bubuksan po sa publiko ngayong araw hanggang bukas ang burol ng namayapang veteran actress na si Gloria Romero. Kahapon, una nang nakidalamhati ang mga kaibigan at kasama niya sa showbiz industry. May unang balita si Jamie Santos. Sa unang araw ng burol sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City, nang labi ng tinaguriang Queen of Philippine Cinema na si Miss Gloria Romero, bumuhos ang mga nakikiramay. Ilang personalidad sa show business ang dumating para makiramay tulad ni Boots Anson Roa, Celia Rodriguez, Tirso Cruz III, kasamang kanyang may bahay, Eric Quizon, Ay de las Alas. Personal ding nakiramay si Helen Gamboa Soto. I enjoyed working with her talaga and I'm so honored na talagang nakasama ko siya sa isang taping na gano'n. Nakakalungkot pero alam ni Tita Glo na mahal ko siya at gano'n din siya sa akin. I want to say na she is really the Queen of Philippine cinema. Nag-uumapaw din ang mga bulaklak mula sa nagmamahal at nakikiramay sa pamilya ng veteranang aktres. Sa edad na 91, pumanaw ang veteran actress na si Gloria Romero. Emosyonal na humarap sa media ang anak na si Marites. Nagpapasalamat sa lahat ng mga nagmamahal at humanga sa kanyang ina. Maraming salamat po. Thank you everybody for loving my mom for 70 years.
She's been in the industry. Nung araw, senior people. Ngayon, mga bata nga because of GMA, nabigyan siya ng yung lola, daig ko niya. So, ang lawak ng age gaps ng mga fans ni Mama from matanda to children. So, I think my mom was able to deliver and give herself. Marami raw di malilimutan si Chris sa kanyang lola. Kahanga-hanga raw ang work ethics nito. Until the last moment, she was still trying to give pa rin. My lola is such a skilled actress po, nice person. She's always on time. Mamimiss daw sobra ni Marites ang ina. We're really close. Para kaming, I tell her everything. She tells me things na hindi maganda na dapat gawin. Although, siyempre may sarili naman akong character, but hindi siya nagkukulang na magbigay ng advice. And most of all, I'll miss her jokes, right, Chris? Lola's joke. Having her around is very nice. Yeah, just having her in the house is... Kasi tatlo lang kami. So, we have fun. We have fun in the house. Masaya kami. Ngayong Lunes at sa Martes, bubuksan sa publiko ang burol para masilayan ng mga fans sa huling sandali ang labi ng veteranang aktres. 9:00 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon ang oras ng public viewing. Pagsapit ng 1:00 ng hapon, nakaschedule na muli para sa pamilya at kaibigan. Magkakaroon din ng novena at misa para sa aktres. Ito ang unang balita. Jamie Santos para sa GMA Integrated News. Kapuso, may health update si Sparkle artist Cassie Legaspi. Sa isang episode ng Kapuso Artistang Bayan, nireveal ni Cassie na hypothyroidism ang dahilan ng kanyang weight gain noon. Ang hypothyroidism ay isang kondisyon kung kailan hindi nagpo-produce ng enough hormones ang thyroid gland at bumabagal ang metabolism ng katawan. Dahil dito, nahirapan daw siyang mag-lose ng weight at nakaranas siya ng fatigue. Sa kabila niyan, ginawa niya itong motivation para maging healthy. Kwento ni Cassie, nag-switch siya sa tennis, paddle at pilates bilang workout. Wala rin siyang restriction sa kanyang diet. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.